Mga pinanggada ko mga kigsunan malipay usab nga pagpakiguban kanyang tanan karon nilang yugton usab ditong turmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga gipreparar o giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito karon how to study the Bible, unsaon pagtuon ang Biblia. Pero sa dipatang personal, kauban na to karon si Brother Jomar Sunggali. Daghang salamat, Pastor. Ug daghang salamat mga igsoon sa inyong kanunayon nga pag-abang, pag-atangin na itong programa. Labi na gyud kaninyo nga nagatan-aw nining taknaa sa atong Facebook Live. Inat kamo magapabilin o makig-uban ka namo sa atong pagtuon nining taknaa. Sa atong tanang mga listeners, gisayo na to ato ang live broadcast karon gumikan kay uniyang gabi alas 6:30 magsugod na pod ang ato ang health seminar nga kada gabi nga ginahimo dinhi sa Mount Sinai Seventh-day Adventist Church, Kabidjanan, New Correlia, Davao del Norte. Hangtod pa na mga 2 ka semana pa na mga kaigsunan. Og salamat kayo sa inyong walay undang nga pag-uban, pagkuyog, pagtan-aw, pagpaminaw ning atong tulungan dinhi live broadcast. So, ang atong suhito karon Brother Jomar is How to study the Bible. yes, Lesson number 5. Pero sa di pa mo pa rin sunahan, atong dapiton ang presensya sa Dios, ang paggiya sa balang espiritu aron ato ang masabtan ang iyang pulo. Kauban ako ang iyon si Brother Jomar Sunggali. Magampo ta. Dalaygon og silimbahon na Dios sining takna sa matawom ka nga kahaponon ikaw lamang Ginoo magapanalangin kanamong tanan labi na gyud nga magasugod na sab kami sa pagtuon ini nga mga leksyon Ginoo ikaw lamang magapanalangin kanamo sa kaalam labi na gayud nga kami makahimo sa pagkabot sa mga pagtulon-an niini og among sabtan og makinabuhian usab kining tanan ginasalig sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Amen. Okay, mga pinangga ko makiksunan, lesson number 5. Ang Yes. suhito nagkanayon, how to study the Bible. Ang ato ang memory verse, makita na to sa Isaiah 55 verse 11, so New King James Version, it says here, "So shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it." Okay, it's very clear here, mga kapamilya, kaigsunan, kaigalaan, mga viewers, mga listeners, nga ang pulong sa Dios matod pa niya kung mugawas na siyang baba, di na mobalik nga walay pulos. Yes. Naagi pulos, matod pa niya, it shall accomplish what I please. O niya, narabay gibutang dito po sa Hebrews chapter 11, nga ang maka-please sa Ginoo ang faith. Tinod. Sa ato pa, mobalik na siya, Nga motubo ang pagtuo. motubo, mga makapatubo og pagtuo sa mga nagadawat niini. Amen. Og ang kada nga pagtuo matud pa sa Romans chapter 10, motubo pinaagi sa nadunggan og nabasahan sa mga maayong balita o pulong sa Dios nga nakasulat sa balaang kasulatan. Amen. So that is how the faith grows, and that faith makes to please God. Amen. So maunay mo balik ngadto sa Dios. Og I would like to tell you mga kaigsuonan nato nga mga viewers karon, matud pa ni Martin Luther, matud pa niya, for a number of years I have now annually read through the Bible twice. Sa ito pa kada tuig kaduha niya babalik-balik og basa ang Biblia. Ako honestly speaking, gikan sa akong pagkabataan ng tungkol tiguan ko, kaduha pa ko nakaabanid sa Bible. It's not like nga every year, Grabe. twice a year nga Oo. maabanid ang Bible. Oo. So dire ko nakapangingon ba nga lano, magkuan ako mag 62 anyos na ko niya. Gikan sa pagka 10 years ulo kabang tay pagsura ko abanid. Mhm. Hangtod karon, hala ka mga 12 years na ang milabay. Kaduha pa ko nakaabanid og Bible. So mga kaigsunan, thanks for this inspiration. Nga 2 times niya a year ginabasa ang Bible. Mhm. Kanya matod pa niya, if the Bible were a large, mighty tree, and all its words were little branches, kung ang tanan, kung ang Biblia, murag dako kay kahoy, yung tanan niyang mga pulong, mao ang mga gagmay-gagmay sanga, matod pa niya, I would have top
at all the branches. Iya pang hinulon tanang mga branches. Ihang subay-subay yung tanang mga branches. Its words, na matud pa, eager to know on what was there and what it had to offer. Pangita rin, ito ba kayo bunga? Sa kinindot sa Tungoy kinindot. kanoy. So, nindot kay paminaw mga kiksunan. Matud pa ka na may gisulti ni Martin Luther. Ang atong pagtuon, Pastor, nga giulohan og how to study the Bible, mga kaigsuunan, usa ka activity or usa ka privilege ka na itong tanan mga igsoon nga atong ma-experience diha while nag-grow kita sa relationship with God, mga igsoon. So, dili na to sayangon ang mga panahon, mga igsoon, nga mutubo kita diha uban sa diha sa Ginoo. Gingon pa din sa 1 Peter 2 verse 21 kung ato ang mahinumduman atong last nga gitun-an nga kining mga balaang tao nga gisultihan sa Dios, giinspirar sa Dios, gipalihok sa Dios, pinaagi sa Holy Spirit, mao ang nakahimo sa pag-record nining tanan mga igsoon alang og aron sa paghatag og pagtuon kanato labi na sa atong mga panahon karon. And kung atong tan-awon pagayo mga igsoon, ang kabililhon ini mga kaigsuonan usa ka nindot kaayo or precious kaayo nga butang nga labaw pa kaysa sa mga butang o hamiling mga bato. Sa 2 Peter chapter 2 verse 21 as you mentioned, no personal interpretation, no personal opinion Yes. ang gisulat sa balang kasulatan. But the holy men of God wrote the Bible under the inspiration of the Holy Spirit. Sa to pa, when they were writing the Holy Spirit, they were inspired by the Holy Spirit. When they were writing the Bible, they were inspired by the Holy Spirit. Yes. So kita po nga magbasa, Brother Jomar, we wish and we pray to be also inspired by the Holy Spirit. Amen. So mga igsoon, kining nga mga bili mga kaigsoon, unsaon na to ni pag-extract karon ay mga pamaagi din mga igsoon. Duha ka bahin din, Pastor, ato mga isgutanan karon. First is how to study the Bible. Mao gyud ang uluhan mga kaigsunan. First atong isgutan mahitungod sa time, sa oras, and the place, sa lugar or and the technique na yung mga pamaagi mga igsoon unsaon pagtuon ang balang kasulatan. Benefits, the second one is benefits of studying the Bible. Adunay mga nindot nga ikahatag kini kanato mga igsoon. The benefit of sharing it na ay kung kanas sa atong panahon sa atong pag-share, and also the benefit of eating it. Ganun kinalan kaono na to ninyong mga pulong nga igsoon. Actually, ang balang kasulatan, Brother Jomar, tulo siya ka level of studies. First level, dunay portion ang Bible nga at first glance makuha rin mo ang point. Just one glance ra ba? Mo niya pasabot. Pero naapoy ka ng lamlawang gamay. Nga kinahanglan ka mo deeper kag study, aya nimo makuha ang bot pasabot. Yes. Napagi katulo, Brother Jomar. Endless. Walay katapusan, eternal blessings, eternal ang mensahe nga imong makuha sa balaang kasulatan. Amen. So, para sa mga katong early timer o first timer nga mga Bible students, gitagaan ta niya kanang ginagmay nga mga food nga daily nga makuha na to, nga maka-inspire na to. Ya, tingali, I'm sure, kung mapadayon pa yung study, Brother Jomar, as we grow older in the spirit, Yes. no? Mag-anam og kalawom ang atuang interest, so iyan na pong i-reveal na po ang katong lamlawang gamay. Ikaduha nga level. Then, dunay eternal revelation. When you go always and walk with Christ, loving His Word, reading His Word every day, dunay eternal revelation gayang ihatag ka nato mga kigsoon. That's why one of the writings of Ellen White, she said, nga bisan dito sa bagong langit sa bagong yuta, continue atong pag-study sa words. Amen. Magpadayon atong pagtuon. Amen. Kaya ang eternal plan of salvation didto atong masabtan ang tanan. Yes, sa imong na-mention, Pastor, na kining pagtuon sa balang kasulatan day usa ka process, meaning aduna gyoy panahon or kaning time or period nga kinahanglan atong igahin mga igsoon. Sumala pa ganin dinhi kinahanglan sa atong pag-analyze nini mga butang, mga sinulat sa balang kasulatan mga igsoon. Aduna kitay i-consider nga duha ka book, the time factor and the quality factor. Ay duha ka bahin mga igsoon na kinahanglan ato ang masabtan nga dili lang pataka day tagtuon bisan unsaon lang kay anyway makahimo man tas pagtuon anytime, but adunay nindot na pamaagi na mas nindot or mas lalom ang atong masabtan mga igsoon. Ang time factor is unsa nga time nga convenient sa imong mind nga maka-communicate ka or maka-meditate ka
Yes. sa mga pulong sa Ginoo. Yes, yes. Muna ibo to sabot sa time factor. Mm-mm. Ang time Quality factor. Yeah. ang quality, Yeah. time quality factor, okay. Ang time element mga kaigsuonan is how long. Mm. So dili pwede ka ng 5 minutes lang, something like namo gyud ba nato tag 5 minutes lang, okay na sila ano. But anyway, we don't condemn you. Tingali katulang mga first level lang nga revelation inyo makuha, no? Yes. So kung gusto niyo kag lawom-lawom pag yun, so patas-an na to gamay. Sa tingali 1 hour a day, bahino na to kadua 30 minutes buntag, 30 minutes sa hapon. It depends. Di lang na to dali-dalion kay matud pa ni Sister White, matud pa niya din ni Brother Jomar, si Ellen White sa Steps to Christ, page 90, matud pa niya, there is but little benefit derived from a hasty reading of the scriptures. Kana bang gamay ra kag makuha kato tingali first superficial portion lang yun imo makuha kung dali-dalion imo pagbasa ang Bible. Oh. Pero matud pa ni Sister White nga matud pa niya din of the scriptures, one may read the whole Bible through and yet fail to see its beauty or comprehend its deep and hidden meaning. So, tingali aprasda ko, challenge ko pag-ingon nga si Martin Luther, kaduhan niya Sa katuig. sa katuig, kaduhan niya basahon ng Bible. Banid yun from Genesis to Revelation. Palitan ko, challenge ko niya. Mora na naasa kong nahuna. Ako siya, magbasa po ko kasi sundon ako si Martin Luther. So, paspason po na akong basa. So, maybe na kayo makuha, pero gamay ra kayo. Yeah. Lahi yun to katong magbasa ka because you want to dig deeper. You want to know more. Ingon anak mga kaigsunan. So, it is not covering on how fast and how quick and how short and how long the time is, but it depends sa imong capacity to understand the Bible. Hinay-hinayon lang nato para masabtan yun nato ang kinatibuk-ang kahulugan. More challenging pag yun sa part ni Martin Luther, Pastor, na sa ilang panahon na dili or limited ang mga translation sa Bible. Yeah. Ang ilang matunan katura pong mga Bible nga Latin siguro to na version. So sa ilang na naa siya sa Germany, somehow lisod na tunan mga kaigsoon, but muhatag yung panahon para sa pagtuon. That's why dili ta ka pamalibad mga igsoon nga dili ta makahatag og panahon nga dili ta makatuon sa balang kasulatan. Naay devotion lang sa morning, naay worship sa evening. So daghan kayong panahon mga igsoon makahimo gyud ta sa pagtuon. That's why in Jeremiah 29:13 nagingon dinhi, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Makit-an makaplagan nato si Jesus Christ mga igsoon, masabtan nato ang iyang mga pulong kung ihatag na itong tibok kasing-kasing na to kaniya sa panahon nga gusto kita makasabot kung kinsa siya. Kana with all your heart, how do you explain that? Wala na ibilin. Kanabang nagyo kay gusto bitong pangitaon. Nagyo kay gustong diskubrihon, nagyo kay gustong tugkaron sa mensahe, no? Now, dinhi we will obviously gingon pa dinhi what is the best time to study the Bible unsa na panahon mga igsoon. We will obviously get more benefit from setting aside an hour sa bisan ka oras nga mga igsoon o in our schedule for Bible study than from dedicating only 5 minutes. However, the time we dedicate to study cannot be limited to superficial reading. This is where our motivation comes into play mga igsoon. Hatagan na to or kinahanglan i-move ta sa or ma-motivate ta mga igsoon through the Holy Spirit nga mo inspire ka na to nga magtuon kita. Ang wala magkuwag o sa kauras ba, tulo kauras ba. Ang importante nga, how much time do you want nga magki-commune ka sa Ginoo? Tinod. How much time do you want nga you are in the place with Jesus Christ? How much time do you want to surrender your time to the Lord every now and then as you read the Bible? And how much time do you want to spend with God even you may not feel like it? Sometimes, pero hindi ko ganahan. Uy, bro, kapoy kayo. So, pero, so tungod kay gusto ko nga mag-communicate sa Ginoo, gusto ko mag-commune sa Ginoo. So, I will read the Bible. Makigbasa ko sa Biblia. So, depende na sa imuhang commitment o sa imuhang dedication ngadto sa imuhang Ginoo. Yes. So, matubag ang mga pangutana, mga igsoon, nganong gikinahanglan nga mobasa kita sa balang kasulatan? Nagbasa ba kita tungod ka nang hinahanglan kita sa kaalam mga igsoon or kay gusto na to mailhan mahitungod or si kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi? We will get the most out of the Bible study when it
becomes a time to be with God. Uban na to ang Ginoo mga igsoon, and delight in Him. Makahimo kita sa aduna kitay kalipay diha kaniya mga kaigsoon sa atong pagtuon when we look on its pages for God's special messages for us. Adunay nindot og maayo kaayo nga momensahe ang Ginoo alang kanato mga igsoon. Ato ang pakleon ang atong mga balang kasulatan. Now, human ni ining panahon or mga panahon sa atong pagtuon mga igsoon, asa or duna batay lugar o dapit nga makahimo kita sa pagtuon sa balang kasulatan nga mas labaw ka maayo ikaayo kanato mga kaigsunan. Sa Mark 1 verse 35 nag-ingon pa dinhi, verily or very early in the morning sayo kayo sa buntag mga igsoon, while it was still dark, ngit-ngit pa, so meaning kadlawon pa ni, Jesus got up, nibangon siya, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Dito sang naginusara siya Prayer sa man to. Pero pwede po to siya magamit nimo sa time or sa place sa imuhang pagtuon. pagbasa sa Biblia. Yes. So, solitary place. Yeah, what time in the day? Kadlawon. Early. Kadlawon. Sa to pa, ang atong kadlawon, alas 7 na mas buntag, kay mga tugtag, alas 12 na mas gabi. Ulay. Late na mapunta mga tulog, di ba? So, but lang po pasabot ba ka ng early time to have, meaning imo nang i-enjoy kauban sa Ginoo. Amen. Di ba pagbangon nimo tanan nimo cellphone kay ang tuyo nimo relo. Yan mo na may mga messages. Wala na. Sunod na siya tanan sumbay-sumbay. Na. So ang ay tama magulusi pa man ko. So wala na. So inana ang mali mga kigsuno. I call it mali. Sa dapat pa sa pagbuntag regardless kung sa orasan na diya basta kay early kanang kasi nga na first thing first. Sa kauna gyud sa tanan. Lohod ka, ampo ka, salamat ka sa Ginoo. Then lingkod basa sa Bible. So ina na nga punto. Kay ang ato magong utok manggol gikan sa resting period. So ug imo nang hala dayon sa Ginoo ang time sa pagbasa. Amen. So dali kay mo swallow ang imong utok, dali kay mo digest imong utok sa mga mensahe sa Ginoo nga imong mabasa gikan sa balaang kasulatan. Amen. Then at the same time you can communicate with God in prayer. Yes. It's difficult to concentrate on studying in a noisy or busy place. Tinood na mga igsoon, maglisod yun tao, concentrate para sa pagtuon mga igsoon. Diya, kung saba, or daghan kang tao ko, like crowded places mga kaigsoon. It's easier to do so in a comfortable, quiet, and secluded spot. Kung dito ta sa mas hilong mga kaigsunan, kung asa na ginusara gani, bisan si Jesus Christ the first or last hour of the day, when there is more silence, can be times when we can more easily focus on or our thoughts on God. Walay mabahin mga kaigsoon nyo nauna mga kaigsoon. That's why giingon na tibuok nga kasing-kasing ihatag, meaning tibuok na mong attention at tibuok nga huna-huna giingon dinhi. The first or last hour of the day when there is more silence can be times when we can more easily focus our thoughts on God. Makahimo kita sa pagpakigsulti sa Ginoo, paghimaya sa Ginoo, sa pagtuon sa about sa Bible mga kaigsunan diha sa dapit nga makafocus kita, comfortable ta. Once we found the right time and the right place, it does not mean mo tudyo kag bukid sa mga Kristo ditong bukid. Surte lang sa mga tao na dadaan dito lugar. So they have the mountain where they can spend a place where they can spend reading and talking with God. So, pero kita narata sa wala na bukid sa atong palibot. Yeah. So, kanang atong kwarto is a solitary place. Amen. So, pwede na diya sa atong kwarto, ligbatan to sa buntag, spend time with God, reading the Bible and prayer. Pagkagabi po na yung tulog, quiet place mangyapon na kay gabi naman, wala may kayo nagdiok tikaw-tikaw, so ikaw na lang diya sa imong kwarto. So, that's the time also the best time na makabasa ka sa Biblia, pulong sa Ginoo, then you can talk to God in prayer. Yeah. Pero, mga pinangga ko mga kaigsunan, kung nakita na nimo nga maunay most convenient place para nimo, nga mag-study ka, magbasa ka, well, that's good. Make it a regular habit or regular activity. Amen. Sa Mountain View College sa Mahigala, doon na dito ka nang gitawag o ka ng worship hall. Yan dito sa worship hall, bawal ka dito magsinggit-singgit, katawa-katawa, yaga-yaga. So daghan dito, maglingkod ka ng, siyempre doon naman may worship. Isa sa balay naman tayo worship as a whole family. So lahat itong personal, bisa pag wala pa worship, ang worship dito is 5 o'clock. Before 5 o'clock,
nanay pipila ka mga figures dito ng mga tao, mga students nga maglingkod ito, magbasa. Magbasa sila. Tingali ang uban dito sa gawas sila kanatbi kay pati tugnawa, kay nagay ka sa worship hall, magbukot pa manggali ka. I do not know karon. Okay, wala ko kibalo dito. Pero sa among time, inanagid ka tugnaw, so magbasa na mi og Bible mga igsoon. Then taon, tama mi makahuman, maka-prayer na mi. Pero nag-pray na mi daan na dito ba sa among room. Yes. Saka sa taas, waiting until time 5 o'clock, makahimo na pag devotional. So, lahi na po itong devotional. So, ang nakanindot po dito sa Mountain View College, ako yung ganahan, the best place I want it in Mountain View College. Sa dormitory, doon ay gitawag o prayer room. Wala Yes, kita na nakita sa prayer tanan. room dito mga kaigsunan. So, tiyatawon, I would like to tell you, that's what I cannot forget. Kabalo ka, magtanong ko sa prayer room, this is my most powerful room. This is the most powerful room where I can obtain strength and power. Kabalo ka, na mga examinations, na mga kuan nga. Wala dyan ko kabalo, asa ko kwarta ibayad ba? Mag-promissory ka, hanto nabot na lang times pag promissory mo, promissory. Mag-abot ng tagduhat, tagtulog ka promissory notes. Hanto di na yung kapatid ko nung exam to, di ba sulbat to tanan. Usor ko sa ito sa prayer room, mag-ampo ko dito, mga kinsulan niya. Nani, manuktok, magkudport na po, manuktok ba? Masamo ka. Masamo ka, sa butangan na ako dito, ka nang, ba nga, do not knock the door unless I am done. Yeah. Na mo iban masuko ba yung dugaya po ni mga na mga friends lang. Yeah. Na naperti man taas sa kung gikinahanglan sa Ginoo di dugay gud mahuman, so something like. So mas may tingin I would suggest sa Mountain View College daghanon niyo inyong Prayer rooms. Ora kung CR Do? daghano no. What I would like to say is in our house sa among balay wala gyud ko makahibok prayer room kay di mo ko kami naghimo na. Ang pag-ibig mo ginaghimo na niya. Buhatan na kog lain wala na may pwesto sagad na magkog kayo. Kung doon na mo chance na makahimo mo balay nga kanang kamo gyud mag-design. I encourage you nga doon na tayo kwarto, doon na tayo sala, nga doon na tayo worship room, o sa mag-worship, doon na po tayo special prayer room. Amen. Mas nindot yun, Brother Chumar. Ikaw, maminyo ka pohon. I-design yun na nimo sa imong engineer nga. Naagyo kay worship place, na po kay prayer room. Ipa-drawing na sa AI. Ipadrawing nimo ni AI. Good. Nagpadayon din yung mga igsoon. Atong sunod guys ko may tungod kini sa mga teknik. Mga pamaagi mga igsoon nga makahimo kita sa pagtuon sa balang kasulatan nga mas simple mga igsoon but mas dako og mahatag nga kaayuhan kanato dinhi sa Isaiah 55 verse 1 nag-ingon pa 11 sumala sa atong memory text ganinha nga nagaingon, so is my word that goes out from my mouth it not return to me empty. Kung gula man kini nga mga pulong gikan sa baba sa Dios o sa akong baba, dili kini magabalik ka nako nga walay unod, walay hinungdan mga kaisan or walay nahitabo. Meaning dinhi mga kaigsunan adunay tan-aw na to dinhi sa mga pamaagi dinhi while praying mga igsoon. Nag-ingon pa an in-depth study of Bible consists of 4 sections. Nay upat ka mga bahin mga kaisan. First is about sa pray. Invite the Holy Spirit to be your guide in your studies. Yeah. Sa dili pa kita maghimo sa atong pagtuon mga igsoon, kinahanglan atong hangyoon ang balang espiritu nga maga-inspire ka nato nga makasabot ta sa mga gisulat sa balang kasulatan. Why? Tungod kay ang Holy Spirit also nag-inspire sa mga writers ni ini mga igsoon. So meaning usa lang ka butang atong gikinahanglan. Mausab ang makahimo sa pag-inspire ka nato. He will touch our heart. Makahimo sa pagtandog sa itong kasing-kasing and mind so that you understand or so that we understand what we read mga igsoon. Kung unsa ang atong mga gitunan or atong pagabasahon. Ang kaning kuan, ang kaning like for example sa mga estudyante, kining Life and Works of Dr. Jose Rizal. Nga libro kaning No Limitangere, El Filibusterismo, gisulat na sila nga with political inspiration ni Dr. Jose Rizal. So, ang katong mga dili politically inspired nga mga tao, they cannot understand the books. Tingali, ang masabtan lang nila ang love story nga naa dito sa kay mo kasagaran nila Ibarra, nila dito. So, ang love story lang ilahang masabtan. But politically, as how the political situation had inspired Dr. Jose Rizal in his time, dili ninyo mag-get
Mhm. Di nyo mag-get mga kaigsoon. So, lahi inyong makuha sa iyang mga libro. Yes. Pero kung politically inspired ka, labi na karon ini kaguliyang nato karon sa atong Pilipinas. Kung magbasa ka sa iyang No Limit Tangere, El Filibusterismo nga libro, makasabot ka og unsay ka nang hinanakit, unsay mga momentum, Mhm. unsay mga emotional down ni Dr. Jose Rizal during the time nganong gisulat niya na nga mga libro. Di ba? Nakuha ni mo point. Yeah. Now, because of how Dr. Jose Rizal was inspired upon writing the books. Mm. Ang mga apostoles po, ang mga patriarchs and prophets po, they were writing the Bible as inspired by the Holy Spirit. Kung padalitan ikaw po nga magbasa, dili ka inspired by the Holy Spirit, tama po kayo makuha. Amen. Dagi po kayo makuha ka na murag nuggets of wisdom. Mhm. Mayunana na lang nga, do unto others as you want others to do unto you. Nya ka na lang mga, nasa Bible nga, ay, dili ka maghukom, dili ka paghukman. So, managing mga first level. Yeah. First level of revelation na makuha nimo sa Bible. Mm. Pero kung nasabtan nimo ang inspiration sa usa ka tawo sa pagsulat niya sa Bible anak nga time, how the Holy Spirit has led him in writing the Bible during the time, if the same Holy Spirit nga nag-inspire kanila during the time shall be the same Spirit nga mag-inspire po nimo sa pagbasa sa Biblia karon, I believe not only the peripheral revelation of the Bible you will get, but also the deeper second level of revelation ang imong makuha sa pagbasa. Even the eternal revelation of God, Mm. ihatag niya kanimo. And you call it the season of, the meat of season. Yeah. The meat of the season. Wow. Imong makuha ang tanan. Kaya nga naman, the same Holy Spirit nga nag-inspire kanimo. So, much better, according to the technique nga gitudo diri, we have to pray. Amen. Before reading the Bible, we have to pray in order not to waste time. Not to waste time. Kaya kung dili ta magpagiya sa balang espiritu, it will be a great waste Mm. sa tuang panahon. Mm-mm. Reading and understanding mga kaigsoon sa panahon yung maghimo nakatas pagbasa o sa pagsabot kung unsa ang buot ipasabot ni mga igsoon. Nay mga giingon din ni choose a very verse or passage from the Bible. Kinahanglan maghimo tas pagpili mga kaigsoon unsa atong gusto masabtan, unsa gusto nato tun-an mga igsoon. Write it down to help you engrave it into your mind. Tinud na mga igsoon nga kung unsa imong hunaon-hunaon ron para di mo malimtan kinahanglan isulat nimo or unsa imong gibasa kinahanglan sulat nimo bahala ginagmay lang ng mga notes or phrase kung asa dapat imong makuha mga kaigsuonan. And underline the key ideas para dili nimo malimtan mga igsoon. And write down the thoughts that inspire those key ideas. Kay para naanak kay mga kaning messages daan nga ibilin si muna unas panahon kalimot ka naa na kay maabli dayon mga igsoon. Then wala pa ta natapos. Pag human sa maong pagbasag pagtuon, balik kita sa prayer mga kaigsuonan. Ask God to help you apply the ideas you have learned. Kinahanglan mga kaigsuonan ma-apply ni why? Ang pinakanindot nga paghimo sa pagtuon sa bilang kasulatan, kinahanglan na ma-share nimo sa uban kay para di mo malimtan. That's why kining mga layman na to mga igsoon nag-start sila sa ilang pagka-layman. Sige share. So pag uli magtuon magbalik naman baka share. Dili ko yun ng kining atong mga lima. Kitang mga layman. Yeah. We are all lay preachers. Tinod. Oo. Ministers. So, the point here, kanang gingon nga, write it down to help you engrave it into your mind. Mhm. Ingon ani mga kaigsonan. Nagtubo ko nga dili kay ko ganan magsulat because wala ko matrain magud og sulat sa bata pa ko, Brother Jomar. Ambot Well, tungod tingali sa kabisi sa kumama, I cannot blame her. Ya ko'y kamanghuran. Ya everybody tanan busy na Busy. kay panginabuhi. Ako mga magulang busy sa panginabuhi. So, mura ko napasagdan bitaw. Dili ko kabalo mosulat mga kaigsonan. Makabalo ko mosulat tingali pinuldi pero dili gid kayo paspas kay ko mosulat. Mhm. So, nagtubo gid ko nga gikan sa grade 1 hangtod grade 6, hangtod high school, hangtod college, hangtod nag-graduate na ako sa theology. Dili jud ko nagasulat kay di ko kaayo maayo mosulat. Mhm. Ang bitaw ba mingon nga, pastor pagsulat na nila og libro be kay mo problema di mo balong sulat. So, naka ko iyaw-iyaw pili ko balong sulat. So ako maminaw ra gyud ko taman-taman. Pero how many times I was called by our teachers, my professors na nag-guidance pag yun ko, Brother Jomar. Okay, wala ka nagsulat. Oo, kay di jud daw kuno ko mosulat may sumbong sa mga teachers. Ila kong gipasabot pag-ayo that the process of learning the best way
of learning is reading and writing. Mhm. Gibalik-balik yun na sa kuha, reading and writing. Mao gyud daw na. So, ako how I wish I can write. So, tingali ka mo pa ko musulat, bright yung tingali ko kayo ron ba? So, ingon ana mga kaigsoon, I believe on this nga samtang magbasa tad, magsige po tag take note. Yeah, Kasi amen. ito ang nabasa. Amen. Adunay program biya na itong nilabay ng mga Congress na gipasulat sila, gipare-write sila sa Bible, Yeah. verse by verse. Oo. So, nindot biya na pamaagi mga igsoon. While nagasulat ka, syempre mabutang sa muna. Work man imong brain. Oh, so yung isulat. So, napay din dugang mga igsoon, kailangan mo share. Think about who could share or who you could share what you have learned or you've learned with mga igsoonan, mangita. So, mag-start na ang kining ginatawag nga responsibility na to nga makahimo tos pagmensahe sa uban. Kay ma-share man nato ang thoughts nato Kung di maggo ka mag-share, Brother Chumar, Mm. ang butang magud gadi nimo gamiton. Dili gid mait gid. Ha, di ba? Oo. Anything you have and you don't use them, we lost. Tinuod. Bisag unsang butang nga nani mo niya di mo gamiton, mawala gyud na siya. Mhm. So, once unsa imong nabasa, unsa imong nakatunan, ubos sa pag-inspire sa Holy Spirit kanimo, imo ginang giampuan og tamantaban pagkahuman i-share. Mabito na ibang dito na magwali bitaw na sila. Magwali niya, pagwali nila. Yung gapo si mong wali, ay wala ko katuon. So meaning, wapagani katuonan nindot na ang wali. Mas nindot gyud mga kisunin ka nga. Ay brother, inampuan gyud to na kung maayo gistadihan gyud to na kung maayo. Kunya nagampo gyud kung maayo. Ug unsa may kulang ato ang Ginoo na lay mudugang, Yeah. no? Mas Tinuod. nindot na nga kana nga moy atong itubag Tinuod. kay mas malipay ang Ginoo na ng atong gamay nga nasayran, gamay na mingon sila nga little knowledge is dangerous. Yes, that's true. Kung mag go away ka from the guidance of the Holy Spirit. Amen. Pero kung bisan pag gamay pa imong nabasa sa Biblia, unya imo dayong i-share, the Holy Spirit will make it to grow. Mag-anam kadako. Kanang giingon nimong mga lay preachers, giingon nimo, uban grade 4, grade 3, grade 2. Yan dili kabalo kay mo basa. Nag-start lagi nagmay Brother Jumar. Amen. Di man ni grow. Ato nangadagko. Didako na kay ilang kaalam nga musuko nagdebate og mga doctors, mga professors. So ingon ana ang nahitabo mga kaigsonan, nag-anam og dako. So whatever thing you have, no matter how small, place them all in the hands of God, and the Lord in heaven, the God of heaven will make it grow and great. Amen. Bisag unsa ka gamay, ibutang sa kamot sa Ginoo ug ang Ginoo mopahimo niya ng dako. Amen. So sinulat ni Ellen White din sa Counsels to Writers and Editors, page 36, nagingon din how shall we search the scriptures? Unsa na to pangita, unsa na to pagtuon ang mga kasulatan mo ison? Shall we drive our stakes of doctrine one after another and then try to make all scriptures meet our established opinions? So nga na ba pamaagi mga kaigsuhan nga magtuon ta kay para mo fit sa atong gusto nga unsa ato ang ideas daan mga kaigsunan? Or shall we take our ideas and views to the scriptures and measure our theories on other side by the scripture of truth? And many who read and even teach the Bible do not comprehend the precious truth they are teaching or studying. Many give the words of scriptures a meaning that suits their own opinions. Ang nahitabo mga kaigsoon kung unsa ang mga ideas, mora pud imong dawaton nga mga mensahe gikan sa balang kasulatan. So mahimong mupalayo kita sa guidance sa Holy Spirit kanato mga kaigsoon. So ato ang himuon na pagtuon mga kaigsoon kinahanglan lang gyud ihatag nato sa Ginoo ang tanan nato nga mga sa tawag gani ang atong kinahanglan nga siya ang maga-provide nini mga kaigsoon sa knowledge kanato. Okay, ito technique number 2. Number 2. So number 1 pa na ito. Technique number 2. Mga kaigsoon, sayon na gid kayo mga kaigsoon na nagpadayon din ni other Bible study techniques. Nag-ingon din ni compare verse to verse or with verse. Manag-ingon sa Salmo mga kaigsoon nga from line to line or precepts to precepts mga kaigsunan. So verse by verse tungod kay kining silang tanan wala man rin nagsumpaki mga kaigsoon, magtudlo lang ni ko sa kabutang. Mao si Jesus Christ. Study chapters or entire books. Kinahanglan tunan nato tanan. So wala dili na mao ang ginaingon nga bagong tugon na atong tunan kay wala nang tugon. So kinahanglan kumpletohon nato mga kaigsoon, studying a topic or word with
the help of concordance. Na ay mga extra diha nga reference mga igsoon nga mo hatag og pagtuon ka nato, mutudlo ka nato balik sa bilang kasulatan. Consult biblical commentaries or dictionaries. Mga makadugang ka nato sa pagpasabot mga igsoon. Read in parallel with passages from the Conflict of Ages series by Ellen G. White. Atong i-wrap up. Okay. Yun na ni maguna. Sa Isaiah chapter 28, 10, 11, 12, 13, nga one verse there, line by line. Diba? So, buto sabot line by line, topic by topic. So, if you want to study the Bible, no? If you want to study, you have to study it topic by topic. Lahi po tong reading lang. So, reading, meaning abanero lang yun mo basa. Yan na kay maganahan, jot down ni mo. Na kay maganahan, nga na kay inspire mo, jot down ni mo. Para di malimtan, jot down ni mo. Yan man, i-apply ni mo, i-share ni mo. Mamantong kaganina, na technique number 1. Sa technique number 2, lahi na ni, dili kay Bible reading lang ni. Bible study. So sa Bible study, precept by precept, line by line. So but na sabot, line by line, topic by topic, palitan about Holy Spirit. Nya mo kuha ka dito gamay, kuha ka diri gamay, nga tapukon nimo. Mo nag-ingon sa Isaiah 28:10 hangtod sa 13. Tapukon nimo sa makuha nimo buo. Nganong ingon ana? Nganong ingon man nga, ay pastor, ngano man sa kung mag-study mig libro sa eskwelahan, chapter by chapter man ang pag-study. Ang nagsulat ang nag-i-arrange sa niya daan kaninga chapter mo nga topic. Kaninga chapter mo nga topic. Kaninga chapter mo nga topic. Dili maguni siya murag congress ang kanang gitawag og sa nga na constitutional congress or magkonkon ba? Kaya magbuhat ra. No, nga magtapok tanan okay, bingon na Ginoo nga okay, tanang magsusulat sa konkon. Okay, magtapok tanan. Unya ikaw article 1, article 3, article 4 Sumpay na tanan. So, magsumpay ra tanan. Kani mga kaigsunan wala. Ni sila mag-abot tanan. Wala sila mag-congregate bago nagsulat. Ginoon. Ang Ginoo nagsulat, nag-random siya pasulat og tao. Primero si Moses. Unya gitrain si Joshua. Nag-abot si Joshua o si Moses. Human si Joshua ang nagsulat, doon na siya ay mga judges. Pagkawalan ni Joshua, ang mga judges mo na po yung nagsulat. Out of mga judges, may mga patriarka, mga propeta. So, doon na yung mga nag-abot-abot, parehas ni Daniel o ni Jeremiah. Nag-abot silang duha. Nag-abot sila. Si Daniel o si Ezekiel, nag-abot sila. Si Daniel o si Ezra. Nag-abot sila. Oh, nag-abot gihapon sila. Si Ezra o si Bikiyas. Na mga sumpay-sumpay ba? So, kada panahon ay tinawag ang Diyos. Pero ang ilang mga sinulatan, wala mag-away. Wala nag-away. Moses wrote something, a portion, a little about the Holy Spirit. Example na, topic about the Holy Spirit. Si Joshua, a little something about the Holy Spirit, nagsulat po siya. Ang mga judges, the same, a little something of the Holy Spirit. And so forth. Ang mga patriarka, ang mga propeta, nagsulat a little something about the Holy Spirit. Ang mga apostoles, si Mateo, si Luke, tanan, they wrote something about the Holy Spirit. So tibuok Biblia, naghisgot about a little something about the Holy Spirit. So imong buhaton karon, kuhaon to nimo nga mga verses, Brother Jomar. I-compare to nimo. I-compare nimo or i-consult nimo chapter by chapter. Palta namo gyud gitawag o pag-study sa Bible nga. Di ka kasabot ini nga verse. So kung di ka kasabot ini nga verse, ay mo buhaton backread ka. Unsay naa sa babaw? Naay sa babaw nga verses. Unya para mas madungagan pag imo masabtan, padayon pag yung kag-read sa ubos. So the whole chapter imo mabasa. Okay? So man ibot ipasabot kay igsunan. Now. Napoy mga iun-ana po nga portion nga tapokon na nimo ang mga verses. Nya human imong basahon hangtod masabtan nimo nga unsay kinatibuk ang mensahe sa Ginoo sa balaang kasulatan about that line, about that topic. Amen. Kaya kanang mga bersikulo wa na sila magsungag. Wala sila mag-away. Ang Holy Spirit may nagiya kanilang tanan, may nagtapok kanilang tanan, 34:16 sa Isaias. Ang Holy Spirit may nagtapok nila tanan. Kauban nimo nga nagbasa, giapil po kag tapok sa Holy Spirit dito. So ano hitabo? Masabtan nimo ang kinatibuk ang kamatuoran. Finally, Brother Jomar, ato pong i-appeal pag consider ang mga writings ni Ellen White.
Example ha, nag-present ko og topic about ang nagligid sa bato. Remember katong walin Yeah. ako dito sa Yeah. Lungaog. Ang nagligid sa bato, ang mighty angel, and he is Jesus Christ. Yes. So, gaduda ko, kung pastel na tama ba ka ni? So, girecheck na ko sa atin si Ellen G. White. Parehas man. Naagid. Thumbs up man. So, I preach. Mhm. Akong gipresentar. Mga verses sa Bible, kauban sa writing si Ellen White. So, I believe nga ang Biblia nga ang Holy Spirit nga nag-inspire sa Biblia o ang Holy Spirit nga nag-inspire sa writing si Ellen White, the same Holy Amen. Spirit. Amen. O ang Holy Spirit po nga nag-inspire po nako sa akong panahon nga personal Bible study, the same Holy Spirit. So ako gi-present na ay nag-comment. Isa dili ang nagligid si Gabriel, Angel Gabriel, naa sa Desire of Ages, blah blah blah. Wala na kulbaan ko. Kulang man dito kung nabasa. Pagbasa nito wala ba noy? Pataka ra to Angel pasagad lang to. yawon. Angel lang ang gibutan, Wala mighty yung angel, but there was no name Angel Gabriel. So, mga kaigsoon, ingon ana ang atong pamaagi. Pwede ta mo gamit og concordance, Yes. kung pwede ta mo gamit og mga dictionaries, Mhm. daman tayo mga definition of Amen. terms. Amen. Mo gamit man tag mga definition of Mm. terms. Ya pwede po ta mo gamit sa mga writings ni Ellen White. Nagpadayon din yung mga igsoon the benefit of sharing it. Mga benepisyo ni mga igsoon sa panahon nga maghimo kita sa pag butyag ni sa uban or sa pagmensahe ni sa uban, sa pag-share ni ngadto sa uban. Sumala pa sa Isaiah 50 versikulo 4 sa New International Version, the sovereign Lord has given me a well-instructed tongue to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens me ear to listen like one being instructed. You know what mga igsoon? Ang malaang kasulatan mga kaigsoon, dili lang yun isa usa lang makasinulat sa mga tao kundi usa kini ka instruction sa Ginoo, meaning a command sa Ginoo mga igsoon sa matag usa ka nato nga mugiya sa ato ang kinabuhi nga dili kita mapalayo kaniya mga kaigsunan. You know what? Kato atong gisgutan gina may tungod mga igsoon nga mahimong mga lay preacher ang matag usa ka nato mga igsoon. Sa panahon nga magtuon kita, sa panahon nga mag-share ta ngadto sa uban mga kaigsuonan, didto na pud sa field. Ano na yung mga questions na moabot sa to ha? So, syempre, nga sa atong pagpanan sa pagtuon, pag uli na to, magtuon na pud ta. Saan na to magtubag ang mga pangutana? So magbalik-balik ang cycle bitaw mga kaigsuonan, magbalik-balik hangtod magtubo kining ato ang mga pagtuon. So meaning mga kaigsuonan, nadugangan ang ato ang kadasig mga kaigsuonan nga makahimo kita sa pagmensahe, nga magamit kita sa Ginoo para sa pagpakusog sa mensahe mga kaigsuonan. A Bible study that we share with others, whether in a sermon, pinaagi ba sa pagmensahe sa pinaagi sa pagwali, or on personal level. Sa pag-share nimo sa imong mga friends or circle of friends mga kaigsuonan, as a double benefit. Doble mga kaigsuonan ang benepisyo niini. First, we benefit from what we have learned. Mausab ang atong kinabuhi mga kaigsuonan. Mas makita nila ang Ginoo sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Second, the people with whom we share this knowledge benefit are encouraged to delve deeper into that knowledge. Sila usab gusto na mo tungkad sa mensahe o sa kaalam nga imong gisulti kanila. In both cases, the relationship with God is strengthened and deepened, such is the power of God's word, which will not return to me empty. Mahimo yung fulfillment sa gihisgutan dito sa Salmo mga igsoon nga dili mo balik ngadto sa Dios ang mensahe nga iyang gihatag kanato nga walay unod. Kundi Isaiah 55. sa libro ni Isaiah, kundi mubalik kini ngadto kaniya with praises mga igsoon. Dugang nga mga pagdayeg, paghimaya ngadto sa Ginoo tungod kay atong nailhan siya mga kaigsuonan. The benefit of eating it mga igsoon. Pasok ka diya ron pastor kung unsa ka debate. The benefit of eating it. Kung atong hinumduan mga igsoon ha, sa sinulat ni John sa Revelation ni Jesus Christ ngadto kang John mga kaigsuonan. Mao man ni ang gusto ipaabot sa author kanato mga igsoon sa panahon nga maghimo kita sa pagtuon mga kaigsuonan sa balang kasulatan. How sweet are words to my taste, sweeter than honey to my mouth. O hantod gikot kini nga mga nga pulong dito na pud kang John
Nya sa panahon nga iyang gikuha kini tamis pag niya pero pag abot siyang tiyan sakit, apait, Si sakit. Salmista David ba kanang naagyon siya daghan kay siyang mga allegorical words ba about the words of God. Mhm. Kana bitang 119 verse 100 asa ganina nga verse gani 119 verse 1-3. 103 Mm. matod pa niya sweeter than honey Mm. ang pulong sa Ginoo. Pag-abot ano ito sa sunod nga verse sa 105 like a lamp on my feet. Mhm. So daghan kay sa mga allegories ba about the words of God. So resulta na sa iyahang nasabtan sa balaang kasulatan ug Amen. unsa iyang pananaw sa balaang kasulatan. Mm. Tamis murag honey meaning to say maghatag og kusog, rich in vitamins and minerals. Yes. Ang honey, so that is how the word of God will work in each of us. Mm. Like a lamp sama sa suga nga magiya kanato sa dalan sa mga mangitgit. Ingon ana ang pulong sa Dios. But I would like to tell you, pwede pod siyang mahimo siyang beneficial sa imo kung ugaling imuha siyang kaunon. Mm. Pero di mo siya kaunon, wala siya benefits. Yeah. Ang suga pod, di po nimo gamiton, wala po siya pulos, kundi nimo siya gamiton. No. So ato gisang ilakaw, ato Mm. gisang kaunon. Mm. Kanang kaunon, Brother Chumar, but pasabot, imo siyang dawaton, i-digest pag yun. Tinuod. I-digest pag yun, imo nga once i-digest nimo, imo pag isang ipasirculate sa tibuok nimo Ma-absorb. kinabuhi. Tinuod. Oh. Ipasirculate mo sa tibuok nimo kinabuhi. Sa ato pa, makita siya nga mahimong rason sa imong pagkinabuhi. Ngano nabuhi man ka until now? Because of honey, Mm. because of food. So ngano nabuhi man ka karon sa imong pagpangalagan? Because of the word of God that works sweeter than honey. O di ba? Pero pag-abot kang diyan, dito ang problema sa chapter 10. Huwag inyong basahon mga kaigsunan. Pag-abot kang diyan, ningon na dito siya nga, ha, ang imong pulong sa diha pa sa akong baba, tamis. Mm. Tamis kayo. So parehas, na-remember niya ang gisulti ni Salmista David na sweeter than honey. Sa diha pa sa akong baba, tamis. Sa dihang akong gitulon, pait. Pait mga kaigsunan kay ngano man. Kung ang Biblia magod ang pulo sa Biblia dawaton, tamis oy. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. I'm Amen. a brand new person. Amen. Pero imo nang kinabuhian, medyo murag pait gamay kay. Di kay pait gamay, pait jud. Kaya nga naman, sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, he who lives godly shall be persecuted. Ang magkinabuhing Diyos nun, pagalutuson. Mm. So di ka na malikayan kay Exxon, labi na kasi John, ang tibuok book of Revelation, nakita niya dito, ang future nga persecution Yes. sa Yes. medieval age, sa dark ages, Sa wars. katong 538 AD to 1798 AD, nakita niya dito mga kaigsunan, ang grabing pag-anto sa mga tao sulod sa 1260 ka mga katuigan. And until now, sa atong kapanahonan karon, unsay magakahitabo sa atong mga kapanahon karon, unsay madangatan sa mga katawon sa Dios in the last days prior to the coming of Jesus Christ. So pait jud kaayo kaigsunan. So si Diyan nga nagtan-aw sa baong pulong sa Dios, nakita niya yan ang gi-exercise ang pulong sa Ginoo. Gisakitan sa maayo sa tiyan. Pero giingnan sa Diyos, go and prophesy. Go and prophesy. No matter what it is, this is not a prosperity gospel about, di ba? Tinuod. Ang uban man gud sila doktrina nga kung mudaot ka sa mga balita, hayay ka, dato ka, di kotse ka, di sakyanan ka, mura kang nakadaog og sweepstakes, mura kang napabinder og kapa. Sorry ha sa mga taga-kapa members. So, muna lang pamati about the gospel. So they call it prosperity gospel. Pero sa writings sa Biblia mga kaigsunan, ang maayong balita, ang pulong sa Dios, agi ka grabing struggle. Yes. No, imong kinabuhian. Number one, struggle, you have to fight against yourself. Number two, you have to struggle in sharing of it. Kasi imong pag-share doon ay malipay, doon na pwede malipay. Doon ay pressure to go against you. Tinuod. Doon ay pressure kay pagalutuson ka. So, naadya ang struggle kay sunan. That's why sa Mateo 24 versikulo 13, he who endures till the end shall be saved. Yes. So there needs an endurance, Brother Yes. Jomar. Amen. There needs to struggle, to strive hard in order to reach the end and accomplish the task and to be saved. And what shall we do in order to endure until the end? Verse 14, preach the gospel unto all nations. Preach the gospel into all the world and witness unto all nations, and then shall the end come. So what are we going to do while at the endurance period? Preach the gospel. So preach the gospel. You give and share the word of God on the air. Share the word of God through printed pages. Share the word of God through
proclamation, publication, broadcasting. Amen. But you cannot share what you don't have. Amen. Take note of that. You cannot share what you don't have. You know, Ningon lang ka, yes, I am going to preach the gospel, I'm going to share my faith. No, 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 you cannot share the word of God if you don't have it. You have to have it first. You have to eat it first. Amen. Kaunon sa nimo mga higala, bahalag pait ni nagabot sa imong tiyan, then that's the time kung makaon nimo pulong sa Ginoo, makinabuhian nimo pulong sa Ginoo. Bahalag pait, that's the time that you will become so powerful in sharing the gospel. Amen. Sa Isaiah 55, Pastor, niingon din the compassion of the Lord. Sa 55, nagyon, come everyone who thirsts, or kinsa kadtong mga giuhaw, dool, come to the waters. And he who has no money, come buy and eat. Come buy and buy wine and milk. Kinitan mga kaigsoon ha? Dito ni tanan nagtudlo kang Jesus Christ mga kaigsoon. Without money and without price. By do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? Listen diligently to me. Maningkamot ta mga kaigsonan nga makahimo kita sa pagpaminaw sa Ginoo, and eat what is good, and delight yourselves in rich food. Kini mga kaigsonan nagtudlo mahitungod sa spiritual food nga maoy makahimo sa pagdugang pagpatubo kanato. Kinsa daw mo dool kang Jesus Christ mo son. The water referring to Jesus Christ. The bread referring to Jesus Christ. And wala tay laing bitbiton mga igsoon kundi mao lang gyud ang atong kasing-kasing nga i-surrender diha kaniya. We simply need to draw near and listen to what God tells us through the Bible. Isaiah 55 verse 3. The more time we spend delving into its pages, sa daghan kay mga panahon mga igsoon, sa daghan pa yung panahon nga ihatag nato para sa pagtuon, the more nourishment we will receive. Mas nindot pa gyud og madangatan kini mga igsoon, and the more blessings we will obtain. Mga panalangin mga igsoon nga wa pa nato na diskubre naa lang sa sulod sa atong balaang kasulatan. Paklion na to na mga kaigsuonan. Whatever may be man's intellectual advancement, let him not for a moment think that there is no need of thorough and continuous searching of those scriptures for greater light. As a people, we are called individually to be students of prophecy. Kinahanglan kitang tanan maghimo gyud sa pagtuon mga igsoon. Sa katapusan nga portion ni Sister Ellen White sa Lift Him Up, April 7, the mere reading of the word will not accomplish the result designed of heaven. Kanang basa-basa lang ba? Wala ra. Palipas Mere oras. reading. It must be studied. Yeah. Sa ito pa, kung basa lang, dili na siya mo resulta sumala sa gidisenyo sa langit. We have to study it. Yeah. And cherish in the heart. Kung unsa itong nasabtan atong i-embrace, atong dawaton. The knowledge of God is not gained without mental effort. Dili pwede nga magbasa lang ka, was buot, manang magduka ka. Kung bataw magbasa ka, way interest, magduka ka. Mabitan nyo nga, hala, magtaro lagi ko ka ng Reels video, bisan pa mag-uptag ng 5 ka oras sa lahat, sige na. Di lagi magduka. Pero magbasa ang Bible, dali ang magduka. Why? Because you are not interested. No, dili ka interested sa Bible. Munang magduka ka. Ikaduha, you are not inspired by the Holy Spirit. Yes. Munang magduka ka. Sa yun raman daw, bingon nga, Pastor, how would I know nga I'm inspired by the Holy Spirit? Sa yun ra. Magtanong kang salida, di ka magduka. Magbasa kang Bible, magduka ka. Maminaw kang drama sa radyo. Ba? May drama sa radyo. Maminaw kang drama sa radyo. Mga music sa radyo, di ka magduka. Pero maminaw kang wali sa simbahan, magduka ka. So, depende rin yun. Hala, oy, di man tele ko inspired by the Holy Spirit. You have to pray for that. You have to pray for that. Then, the knowledge of God is not gained without mental effort. We should diligently study the Bible. Kanang pulong diligently, what does it mean? Kani Kanang diligently. Kogi ba? Kogi. Magkugi, yes. Magkugi yuta. Sa ito pa, doon nag-effort, tamang ide. Asking God for the aid of the Holy Spirit. Oh, naraning gawa sara. Samtang magtuon sa pulong sa Ginoo, mangayog hinabang sa balang espiritu, that we may understand His word. Para ato masabtan ang iyang pulong. We should take one verse and concentrate the mind on the task of ascertaining the thought which God has put in
that verse for us. Kung doon ay bersikulo nga imuhang nabasa rin na, usa ka buok, atong pangayon, unsay buot pasabot ni mo niini. Unsay buot ipasabot ni mo niini. So, atong pangayon sa Ginoo. Amen. Nya, matod pa, God has put us in that verse for us. The Word of God is the bread of life. Ang pulong sa Ginoo ang kinabuhi, mo ang tinapay sa kinabuhi. And those who eat and digest, kadtong nikaon sa maong tinapay, unya gidigest nila ang pulong sa Ginoo, make it a part of every action and every attribute of character. Nahimong kabahin sila ang kinaiya, batasan. Yes. Kanabitang giingon nga, guard your thought, because later what you think shall become what you do. And later what you always do shall become a habit. And later your habit shall form into a character. And your character will determine your personality. And your personality will make your destiny certain. Okay, so sa ato pa, ang atong destiny nagdepende on what we think. May kalabutan yun. What we think. If we always think of the Word of God, tama itong giingon sa Joshua chapter 1 verse 8. Meditate day and night. Sa ito pa, sir, utok yun na ito, i-meditate mga kaigsunan. Day and night kay, we have to guard our thoughts. Kaya di na ito ni mapunggan itong utok, mauni ang move form sa itong destiny. Either heaven or hell. No? Kini nga itong utok, may move form mga kaigsunan. Because to be saved or not to be saved is a matter of choice. Amen. It's a matter of choice. Manang, making it a part of every action, every attribute of character. Grow strong in the strength of God. It gives immortal vigor to the soul, perfecting the experience and bringing joys that will abide forever. Amen. Nagampo ta mga kaigsunan. Dalaygon og balaan ang mga Diyos nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin. Salamat sa pagpakiguban, dalaygon ikaw sa walay katapusan. O ikaw magapasaylo sa mga kapakyasan, hinaot ikaw magauban kanamo kanunay. Sa mga pulong nga mong nadunggan, ikaw na ang mudugang pagpasabot kanamo. Dungagi in taon imong grasya kaluoy kanamo. Nga mutubo ang mong gugma sa pagbasa sa imong pulong. Dili lang kay magbasa, magtuon. Dili kay magtuon, magkinabuhi sa mala sa imong mga pulong. Aron kaming tanan magiyahan sa dalan sa pagkamatarong hangtod sa imong pagbalik, walay mawala kanamo. Panalangin ni ang tanang mga donors, mga viewers, mga listeners, ug ang tanang kapamilya sa LCM, ug ang tanang mga TV crew, ug ang matag panimalay namo, usaha kaming tanan diha sa imong gingharian sa mga langit sa dili madugay. Salamat Amahan sa pagtubag mo kanamo. Salamat sa mga panalangin sa balaang espiritu ug sa pagkamatarong nga imong gihatag kanamo. Kini amo kanunay lauman nga magadawat kami nini kada adlaw. Pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga amo maluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa imong pagpabilin ini nga takna. Salamat kayo sa imong makanunayong pagsuporta ni ini nga buhat, labi na gyud sa atong buhat sa kanginan. Salamat kayo og ikaw makahimos pagpadayon sa pagpadangat sa imong support financially. Pinagi sa atong GCash number nga mo ang 09517949-211. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, so Mga kaigsuunan, natin yung mga comments ni Pastor from ano to? Ma'am Mayan Medidas is watching. Hello, ma'am. Mayong pagtanaw. Adeline Baratas, mayong hapon Pastor V. O Pastor Villaver o Brother Jomar. Mayong hapon usab kanimo di igsuon. Ricky Gokon, mayong hapon Pastor V and Brad Jomar. So galing, God bless you both. And Chelsea Bros Yudson is also watching. yeah, God bless you also. So on. And Benita Hersava, hi, good afternoon. Edeline Tihada, maayong hapon kaninyo Pastor o Brother Jomar. Maayong hapon usab kanimo o kaninyo tanan mga igsoon. Ay may daw kada hapon lang daw kuno ta mag-live. Okay, napaka. Mga kaigsunan, salamat kay kaninyong tanan. God bless you. Karon taon budagan na pud may paingon dito sa Kabidjanan, Mount Sinai, Kabidjanan, New Corelia, Davao del Norte para sa pagpadayon matag gabi nga health seminar. Yeah. Okay?
So, mag 2 weeks pa ni nga kumbate dito mga kaigsunan. You pray for us, please. I-pray Yes, atong yes. mga seminarians itong dapita nga unta daghang hamiling kalag nga madala diha sa tiilan sa atong Ginoo. Ang mga kaigsunan sa kabidyanan, gusto po na akong tibayahon, pasalamatan sa ilang kugi, sa ilang kahago Yes. para sa pagpanaog hamiling kalag. God bless you and more power to you.